What if mag-fail yung decision pinili mo? Ano yung gagawin mo kung dumating man yun? Nakahanda ka ba? Hi, what's up guys? Kumusta kayo dyan? This is Mike, welcome sa channel ko. Sa podcast na ito guys, ating pag-uusapan yung title ng video natin, which is what if mag-fail tayo sa mga decision pinili natin? Ano yung gagawin natin kung mag-fail man ito? Kung yung magiging resulta is ikakabagsak natin? Or maaari, yun din yung maging dahilan para magtagumpay tayo. Nitong mga nakaraang buwan guys, dumating ako sa punto na to. Gumawa ako ng isang desisyon na sa tingin ko magiging worth it. Pero bago ako dumating sa punto na yun, ilang beses ko siya pinag-isipan kung magiging worth it ba talaga yung joining pipiliin ko. Yung decision tinutukoy ko guys is yung paggawa ko ng content gaya nito. Actually guys, itong channel na to, ginawa ko siya last 2022 ata. Di ko sure pero I think mga 2023 or 2022. Yung upload ko dito guys is about sa mga nakakatawang mga bagay. Mga comedy skits. And that time, may time ako para mag-edits, gumawa ng mga ganung content. Pero nagkaroon ako ng struggle nung time na nagkaroon na din ako ng trabaho. Kung kaya nawalan ako ng time para ipagpatuloy yung mga pag-upload sa mga ganung content. Hanggang sa dumating yung taon na to, nagkaroon ulit ako ng time. And sumagi sa isipan ko, why not? Bumalik ako dito sa YouTube at subukan pa rin gumawa ng mga content. At sa pagkakataon naman na ito, ibahin ko naman yung topic ko, yung niche ko. Kung kaya't ito yung pinili kong niche. Mag-upload ng mga motivational message, motivational podcast, or videos na makapag-inspire sa mga viewers ko. Makakabuo ko ng community na positive lang, kahit ang hirap ng buhay, mabubuhayan sila ng loob. Kung kaya't nagpursigi ako na buhayin itong channel na to kahit nag-uumpisa pa lang talaga ako. Itong pinili kong decision is bago sa akin to. First time kong humarap dito sa camera at magsalita at kausapin itong camera ko. Nagkaroon ako ng pagdududa kung ipagpapatuloy ko pa ba. Pero may napanood akong video. Siguro hindi lang isang beses yon, madaming mga videos. Mga content creators din, nag-i-encourage sila sa mga tulad ko na magbalik loob sa YouTube, gumawa ulit ng mga content. Why not mag-start ulit? Baka sa pagkakataon na to, magtagumpay ka, maging worth it, and pagkatapos sa mga ilang years, wala kang regrets na mafe-feel sa loob mo pag nagawa mo, napanindigan mo. Yung time na yon, naging buo ulit yung loob ko para sumubok ulit. And sa tulong din ng girlfriend ko, nag-ask din ako sa kanya ng guide kung okay lang ba na ipagpatuloy ko yung dating naantala kong pag-uploads. Ayun, bumayag naman siya, nag-agree siya na why not ipagpatuloy ko. Kaya ngayon, lakas loob kong pinagpapatuloy yung pagbuhay ko sa channel ko sa pagbuo ulit ng isang community na maituturi kong worth it pagdating ng paglipas ng panahon. Ang daming factors guys na nakasalalay dito sa decision pinili ko. Unang-una yung time. Madaming time yung masasayang kung hindi man mag-work to. At saka pangalawa guys, yung effort, di ba? Yung effort mo sa paggawa ng mga ganitong content. Kung nag-invest ka pa sa mga equipment na gagamitin mo sa pag-vlog, sa paggawa ng ganitong mga podcast. Yun yung mga bagay na baka pagsisihan mo sa huli. Pero hindi na ako nag-atubili pang talikuran to guys. Nagpursigi ako na itong desisyon na to wala akong pagsisihan. Kasi nakikita ko yung sarili ko na dito sa bagay na to, sa landas na tinaha ko na to. Baka magtagumpay na ako dito. Baka yung imposibleng tinataha ko ngayon maging posible na someday. Kahit na nahiya tayo bumarap sa camera, nahiya tayo na baka may makakita sa mga videos natin, ng mga kakilala natin. Nahiya tayo na baka walang manood sa mga gawa nating mga videos and walang maka-appreciate sa mga ito. Pero normal na yun Kung matatakot ako, maduduwag ako, walang mangyayari. Hindi ko mauumpisahan to. Kung hindi ko siya pinili, andun pa rin ako sa path na hindi ko naman gusto, na hindi naman ako magiging masaya. Ang ikli ng buhay natin guys. Bakit hindi natin subukan na tunguhin yung landas na gusto talaga natin, na sa tingin natin is mag-i-enjoy tayo habang buhay. Yung
lumilipas yung mga oras na walang masasayang kasi para sa atin, mahalaga yung journey na pinili natin. Kaya para sa akin, kung wala man manonood man itong mga videos ko, diba, wala mang sumuporta, at least may memories ako pagdating ng oras na or panahon na tatanda man tayo, diba? May mga videos akong pwede kong ibalik tanaw sa mga oras na pinanghihinaan ako ng loob. Kasi parang kinakausap ko lang naman dito yung sarili ko eh. Pero I hope na sana may patutunguhan tong mga videos natin sa mga taong makakapanood. May mai-inspire. I wish nga sana may matulungan tayo sa pamamagitan nitong mga simple kong podcast. May isang tao man lang na makaanting, di ba? May matulungan tayo na bumangon, magkaroon ng lakas ng loob. Para sa akin, nakakataba yun ng puso talaga. So, ang pinakapunto ko dito guys sa binahagi kong story ko, dapat pumili tayo ng desisyon na kaya nating panindigan, kaya nating suportahan, at wala tayong pagsisisihan sa huli na bakit ito pa yung pinili natin. Kasi ang daming oras yung masasayang, di ba? Ang daming oras yung masasacrifice para lang sa isang desisyong pinili mo sa ngayon. Kayo guys, ano yung mga desisyong pinili nyo na hanggang ngayon hindi kayo nagsisisi? Na ini-enjoy nyo yung career, yung path na pinili nyo? Dumating din ba kayo sa punto na nagsisi kayo kasi ito yung pinili nyong desisyon? Or natatakot kayong mag-decide ngayon kasi baka dumating kayo sa punto na may pagsisisihan kayo? Okay lang guys, may time talaga na naliligaw tayo ng daan. May mga maling decision tayong napipili. May mga napili tayong mga career path na sa tingin natin worth it siya pero hindi pala. Okay lang naman na mag-try tayo ng mga bagong decision na hindi pa natin nararanasan. Ang mahalaga sa mga decision na yun guys, dapat buong loob mo yun na pinili. Dapat sa'yo mismo nanggaling yun sa gabay ni Lord syempre, na pinipili mo yun, hindi dahil sa dikta ng family mo, hindi dahil sa pressure na dala ng mga kaibigan, ng mga taong kakilala mo. Dapat mag-decide ka na naaayon talaga sa gusto mo. Yung tipo na kahit sa tingin mo baka hindi siya mag-work, hindi ka magdadalawang isip na piliin pa rin yun kasi sa tingin mo, yun yung magiging kasiyahan mo balang araw. Di ba ganun tayo guys? Kaya nabubuhay tayo dito sa mundo. Kaya tumatanda tayo kasi need natin i-practice yung pagiging independent sa mga desisyong pinipili natin. Na alam natin sa mga desisyon na yun may mga consequences, di ba? Yung mga resulta na yun, maaaring maapektuhan na yung magiging buhay mo sa kinabukasan, maapektuhan yung daily life mo, yung mindset mo sa araw-araw na gumigising ka. Ang mahalagang bagay talaga dun is, kung nahihirapan ka mag-decide, mag-ask ka kay Lord. Maliban sa mga taong mahal mo, kay Lord ka dapat lumapit muna. Sa Kanya ka dapat magbase ng magiging desisyon mo para sa hinaharap. Kasi sa mga desisyong pinipili mo at pipiliin mo sa huli, may mga pagsubok dyan na darating, may mga problemang mag-a-arise at kailangan mo yun harapin. Obligasyon mo yun bigyan ng solusyon, di ba? Kasi pinili mo yung desisyon na yan, dapat panindigan mo. Mahirap kasi yung nag-decide ka pero takot ka naman pala harapin yun. At the end, naging duwag ka, tumakbo ka, nagtago ka. Iniwan mo yung desisyong pinili mo nung dati pa. Nagdulot siya ng hindi kagandahan sa mga taong nasa paligid mo. Kung kaya't napakalaking bagay na yung desisyon mo nakabatay din sa gabay ni Lord. Kasi sa tingin ko pag ganun yung pinili mo, at the end of the day, wala kang pagsisisihan. Andun yung ngiti mo sa mukha na at yung pasasalamat mo na yun yung pinili mo. Kasi guys, sa totoo lang talaga, wala sinuman sa atin sa mundong ito na alam yung magiging resulta ng mga desisyong pinili natin. Lahat tayo sumusubok, lahat nasa trial and error, lahat nasa testing scenario pa kung magwo-work ba talaga yung desisyong pinili natin. Malalaman na lang natin yung resulta pag ando na tayo sa punto na yun. Siguro mostly, lahat naman ang nagde-decide na buo yung loob nila, na ginagawa nila yung best araw-araw,
para magkaroon ng saysay yung pinili nilang desisyon, ay magtatagumpay din sa huli. Kung may mga desisyon ka ding nasayang, hindi nag-work, okay lang yan kasi parte na yan ng buhay natin. Parte na yan para matuto tayong bumangon. Hindi ibig sabihin nun, huli na. Hindi ibig sabihin nun, wala nang pag-asa. Na nagkamali tayo, dapat ikahiya natin. Hindi dapat ganun. Madami pang mangyayaring magaganda. May marami pang opportunity darating. Kahit nagkamali ka sa desisyon na yun. Kaya guys, ano yung masasabi nyo sa video na to? Matapos yung marinig yung podcast natin, kung ano ba dapat yung magandang gawin para pagdating ng panahon, worth it talaga yung pinili mong decision. Decision man yan sa buhay, career path man yan, or ano-ano pa. Pwede nyo yan ibahagi guys sa comment section sa baba. At pag-usapan natin yan dun. Kung nagustuhan nyo tong video na to, kung natapos mo yung video na to, pwede mo siya i-like and mag-comment kung ano yung mga opinions na pwede nyong i-share, na gusto nyong ibahagi sa mga viewers din. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong videos, pwede kayo mag-subscribe sa channel natin. Pag-usapan natin yung mga bagay na nangyayari sa atin daily life. Maraming salamat guys. This is Mike. Hanggang sa muli. God bless.